Si Gabriel ay isang babaero na kayang magpaibig sa kanya ng kahit sinong babae sa loob ng 5 minuto. Isang umaga, nagsuot si Gabriel ng sando para lumabas ng hotel, ngunit biglang lumabas ang babae na nakasiping niya nung gabi. Sana all. Pagkatapos ay mabilis siyang nakipag-ugnay sa ibang babae. Pagkalabas ng elevator, bago pa lumalim ang pag-uusap ay nagsama na sila sa isang kwarto. Isang abalang umaga para kay Gabriel at sa wakas ay napagtanto niyang kailangan niyang pumasok sa trabaho, kaya siya ay nag-taxi. Gayunpaman, sa loob ng taxi ay muli siyang natulala sa magandang driver, dahilan para malate siya ng 2 oras sa trabaho. Dahil isang bihasang salesman si Gabriel ay mabilis niyang pinakalma ang kanyang mga kliyente na naiinis sa kanyang pagka-late at isinara ang deal sa kanila. Si Gabriel ay tinawag sa opisina ng kanyang boss pagkatapos ng pulong, inaasahan niyang makakakuha ng promosyon. Ngunit gusto siyang tanggalin ng boss dahil hindi niya matiis ang katotohanan na si Gabriel ay natulog kasama ang sekretarya ng amo, asawa at mga anak na babae. Ang galing! Ang galing! Nawalan ng trabaho si Gabriel dahil sa kanyang matinding karisma, umiiyak ang mga babaeng empleyado at ipinahayag pa ang kanilang pagnanais na umalis kasama si Gabriel. Pag-uwi niya, nakita ni Gabriel ang bagong babaeng kapitbahay na lumipat, hindi makawala si Gabriel sa kanyang pagiging babaero. Siyempre naimbitahan siyang dumalaw sa kwarto niya, para mabuhay, kailangang maghanap ng bagong trabaho ni Gabriel. Habang nag-i-interview, hindi niya maiwasang tumingin sa mga magagandang babae sa opisina. Nagpapakyut pa siya sa babaeng interviewer. Pero pagkatapos ay tinanggihan pa rin siya nito. Kasunod nun ay tinanggihan si Gabriel ng hindi mabilang na mga boss. Lumalabas na ang ex-boss niya ay nagpakalat ng tungkol sa kanyang pagkatao sa buong kumpanya. Anumang kumpanya na may isang babaeng empleyado ay natatakot ng tanggapin si Gabriel. Ganun pa man, tinutulungan ng Diyos ang mga masipag maghanap ng trabaho, kaya si Gabriel ay napunta sa isang all-male employer na gumagawa ng mga produkto para sa mga kababaihan. Dahil nasa probation pa siya, para maging full-time na empleyado kailangan niyang maaprubahan ng boss at ng asawa ng boss. Na isang napakagandang babae, ito ay isang malaking hamon para kay Gabriel. Gayunpaman, isang kasamahan din ang nagsabi sa kanya na isang interim ang tinapon ng boss matapos niyang tingnan ito. Mahirap ang posisyon ni Gabriel dahil kailangan lang ng 5 minuto para sa isang babae na umibig sa kanya. Upang masuportahan ang kanyang pamilya, sumali si Gabriel sa isang grupo ng suporta para sa mga adik. Ngunit ang mga resulta ay lumala habang ang mga magagandang babae ay sumisigaw na sumali siya sa grupo. Habang naghahanap ng mapamaying solusyon, si Gabriel ay natulog sa kama ng isang babae. Sa huli ay nakahanap siya ng isang psychiatric clinic, ngunit hindi niya alam kung ito ay magpapagaling sa kanyang pagkalulong sa pag-ibig. Maliban na lang kay Marie, maganda rin ang psychiatrist. Minsan pa, hindi niya maiwasang matamaan kaagad kay Marie, at naiinis si Marie kaya pumunta siya sa boss niya, at sinabing hindi niya gagamutin si Gabriel. Aniya, hindi pa ako nakakita ng ganyang kayabang na lalaki. At naghihirap daw ito sa pagiging sikat sa mga babae. Hindi ito makalaban sa kanila. Naisip din ni Marie na kakaiba ito dahil ang hindi makalaban sa mga babae ay isang problema 70% ng mga lalaki. Hindi ito isang sakit. Kung tutusin, bumababa ang career ni Marie nitong mga nakaraang araw at 2 beses na tumalon ang pasyente niya sa taas, na hindi alam kung sinadya niyang awayin si Marie. Dahil sa ayaw niyang mawalan ng trabaho, walang choice si Marie kundi tanggapin si Gabriel. Nang nagsimula na si Gabriel sa kanyang healing journey, titira si Marie sa bahay ni Gabriel bilang kanyang janitor, na binabantayan siya 24 na oras sa isang araw. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Gabriel ang asawa ng presidente. Sabay silang naglalandian at sumasayaw. Nung may gagawin siya kay Mrs. President, biglang sumulpat ang presidente at nahuli sila. Dahil doon ay babarilan na siya ng presidente. Nagising siya ngayon sa tunog ng putok ng baril. Takot na takot si Gabriel, determinado siyang gumaling sa kakilakilabot na sakit na ito. Kinabukasan opisyal nang lumipat si Marie sa tahanan ni Gabriel. Pagkatapos magsimula ng paggamot, dumalo si Gabriel sa isang reception. Ang lugar ay puno ng mga mabangong babae. Halos makaramdam ng apoy si Gabriel. Nang malapit na niyang ilabas ang kanyang kapangyarihan sa isang babae, dinala siya ni Marie sa banyo, ngunit ang excitement sa lugar ay lalo lang nabuhayan si Gabriel. Tulad ng paghuhubad ni Gabriel ng kanyang damit at naghahanda na gawin ang kanyang bagay kay Marie, ngumiti si Marie at naglagay ng sinturon sa kanyang baywang, ngunit si Gabriel ay patuloy na nanliligaw sa mga babae o may pagnanasa na makakuha. Itinulak ni Marie ang isang butones na nagpapadala ng kuryente sa buong katawan niya.
Ginagawa niya ito para hindi siya manligaw sa mga babae, pero si Gabriel ay nagpatuloy sa pakikipaglandian sa isang babae sa reception, at si Marie ay abala sa mga butones. Ang hiyaw ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong party. Sa gabi si Marie ay umiikot at hindi makatulog kaya bumangon siya para tingnan kung ano ang ginagawa ni Gabriel, ngunit pumunta si Gabriel sa bar habang natutulog si Marie. Galit na galit si Marie at dumating sa bar upang makita si Gabriel na nakikipag-usap sa isang magandang babae. Aniya, sinusubukan kong pagalingin ka, at ikaw ay palihim na nakikipagkite sa mga babae. Si Marie ay nagpanggap na asawa ni Gabriel upang mahuli siya sa akto. Nang napagtanto ng pretty girl na niloloko siya, sinampal niya si Gabriel. Sa huli, dinala ni Marie si Gabriel sa isang gay bar para uminom siya at hindi malilito. Di nagtagal ay nalasing din si Marie, natulog silang dalawa sa iisang kama, sa ilalim ng impluwensya ng alak. Hindi nagbago ang relasyon nila simula noon, ginagamot pa rin ni Marie si Gabriel, ngayon ang big day ni Gabriel bilang presenter. At puro magagandang babae ang mga kliyente, para maging maayos ang presentation ni Gabriel at para hindi lokohin ng magagandang babae, si Marie ay naglagay ng listening device kay Gabriel at binabantayan niya ang bawat galaw niya mula sa kabilang gusali. Sa tulong ni Marie, matagumpay na natapos ni Gabriel ang kanyang presentasyon, labis na ikinatuwa ni Marie, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niyang masayang nakikipagkwentuhan si Gabriel sa isang magandang babae. Upang hindi magkamali si Gabriel, umakyat si Marie sa railing ng gusali at nagpanggap na mahuhulog para mapatigil si Gabriel. Iniwan ni Gabriel ang magandang babae para iligtas si Marie. Sa kasamaang palad, nalaglag si Marie sa hagdan at naospital. Naisip ng mama ni Marie na broken-hearted ang anak niya. Kaya pinayuhan niya si Marie na huwag maawa sa mga lalaki at sinabihan siyang makipag-blind date. Natahimik si Marie, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Gabriel. Sinabi sa kanya ni Marie na boyfriend niya si Gabriel, at naghalikan sila sa harap ng mama niya. Nahihiya ang mama niya, kailangan niyang imbitahan si Gabriel sa isang family reunion, hindi nagdalawang isip si Gabriel na mag-oo. Sa gabi ng party nakabihis na sina Gabriel at Marie, ngunit hindi na malayang sumakay si Gabriel sa kotse ng asawa ng presidente. Natarante si Gabriel nang makita ang sexing asawa ng presidente, saka dumating si Gabriel sa mansion nito sakay ng kanyang sasakyan. Bilang pagpapakita ng kabutihang loob, sinubukan ni Gabriel na makipagkamay sa kanya. Ngunit ang paraan ng paghiwa niya ng manok ay napakunot noo si Gabriel, nahihiya siya, ngunit nanatili siya habang kumakain. Si Gabriel ay nakikinig sa pagyayabang ng Pangulo, nang makarinig siya ng isang kalabog at napagtantong nahulog ang Pangulo sa kanyang upuan. Napatulala si Gabriel, narcoleptic pala ito at nakakatulog paminsan-minsan. At nang tulog pa ang presidente, may gustong gawin ang misis niya kasama si Gabriel. Habang nakahiga sila sa kama, mukha ni Marie ang nakikita niya. Sa unang pagkakataon, tinanggihan ni Gabriel ang isang babae dahil napagtanto niyang in love siya kay Marie. Kahit na ang pagtanggi sa asawa ng presidente ay mawawalan siya ng trabaho, hindi niya ito pinagsisisihan. Ang nakakapagtaka ay pagkatapos natanggihan ng asawa ng Pangulo ay iniabot pa niya ang kanyang kamay kay Gabriel at tinanggap na ito sa kanyang kumpanya. Lahat pala ito ay pagsubok mula sa misis ng Pangulo. Saka siya sumakay uli sa magarang kotse nila para pumunta sa party ng pamilya ni Marie. Habang nagdadrive bumalik ang narcolepsy ng Pangulo pero sa huli, nakarating sila sa bahay ni Marie ng ligtas at maayos. Ipinagtapat ni Gabriel ang pagmamahal niya sa kanya, at tinanggap siya ni Marie ng buong pagmamahal. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.